So, mula dito, we must protect President Bongbong Marcos. paano tayo nauwi dito? Ninyong lahat. Akala natin nung una, ito na yun. Sa wakas, meron ng tambalang wagas. Hindi magnanakaw, hindi korap. Love you, BBM. Ang tambalang unity, ang pinakaunang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon ng Presidente at Vice ay magkakampi. Sayot mo sa gusto mo, I'm still your #1 fan. Apo, alam mo yan, mahal kita. Dahil ang kwento ng modernong politika sa Pilipinas ay punong-puno ng mga salpukan ng mga presidente at kanilang mga bise. Tingnan na lang ang nangyari nung nakaraang 6 na taon. At malamang nagsimula ito noong 1957, kung saan unang pagkakataon sa Pilipinas ang presidente at ang vice-presidente ay galing sa dalawang magkaibang partido. Si Carlos P. Garcia, isang nasyonalista, ay inapi-api raw ang kanyang VP na galing Liberal Party, si Diosdado Macapagal. Bukod sa hindi raw binigyan ng kahit anong cabinet position, ay pinagamit pa raw si Macapagal ng bulok-bulok na opisina at kotseng kakarag-karag. Ang vice naman ni Macapagal na si Emmanuel Pilaes ay isa ring liberal pero 2 taon lang makaraan ay hindi rin sila nagkasunduan at nag-resign sa kanyang pwesto bilang Foreign Affairs Secretary. Si Fernando Lopez naman, kaalyado si Ferdinand Marcos nung una pero nagsalpukan din kalaunan. Nung magdeklara ng martial law bukod sa nawala ang maraming negosyo ng mga Lopez, ay pinakulong pa si Eugenio Henny Lopez Jr., ang anak ng kapatid ni Fernando. Fast forward tayo sa 1986, si Salvador Doy Laurel at ang Partido Unido ang nagbigay daan kay Cory Aquino sa snap elections versus Marcos. Pero after EDSA ay hindi nagtagal ay umasim din ang tambalan. Sa isang dakilang meron lamang. Sa isang pagkakataon pangaraw ay tinawag pa siyang Meron ka bang sasabihin tungkol dun sa langaw? ni Cory Aquino. Langaw lang naman yan eh. Ouch! At least noong 1992, si Fidel Ramos, kumpara ngayon maganda-ganda naman yung trato niya sa kanyang vice-presidente na si Erap, na binigyan pa niya ng katungkulan bilang pinuno ng Anti-Crime Task Force. Paano yan ngayon? Kung ang mga BFF daw, kaya magbantaan ng patayan. Dapat bang hintayin na lang nila na ang kapalaran ang magpasya, gaya ng nangyari sa mga nooy vice-presidente na sila Sergio Osmeña, Elpidio Quirino, at Carlos P. Garcia. Basta, kahit anong mangyari pa, sa huli, dapat pa ring manaig. Kahit simpleng alaala lamang. Na minsan, kahit ngayoy magkahiwalay at nagbabangayan, minsan sa kanila na naig ang pag-ibig. I love you, BBM. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.